Good day everyone, I am Akab Samirati and I am the second presenter for Communication for Governance. So let's proceed to the benefits of good communications. So number one is help the citizens understand government and plans decisions. So ang good communication ay ito ay tumutulong para mas maintindihan ng mga citizens ang mga plano at desisyon ng isang government. So kapag malinaw ang explanation nila tungkol sa mga programs and policies ng isang government is mas nagiging aware mga tao sa mga services na pwede nilang matanggap mula sa isang government. So halimbawa, kung may libreng vaccination program o medical mission sa isang community, is kailangan muna nilang ipaalam sa mga tao sa pamamagitan ng pag-announce, pag-post sa social media or like barangay meetings or mga posters. So kapag malinaw ang mga information na kanilang binigay, is mas maraming citizens ang pupunta o makikinabang sa mga programs na magaganap. So in this way, ang communication is nagiging bridge between government and citizens para mas maintindihan ng lahat ang mga ginagawa ng isang government. Number 2 is improves cooperation between the government and the people. So, ang good communication is ito ay tumutulong para mapalakas ang cooperation between government at ng mga mamamayan. So, kapag may tiwalang mga tao sa government, mas nagiging willing ito makiisa sa mga programs at activities ng government. So, halimbawa is sa disaster preparedness, tulad ng evacuation, flood awareness campaign, or earthquake preparedness. So, kailangan malinaw ang pag-instruct ng government. So, kapag naintindihan ito ng mga tao kung ano ang importance ito, is mas nagiging cooperative sila sa mga activities na makakatulong para sa safety ng isang community. So, sa madaling salita, kapag maganda ang communication ng government sa mga citizens, is mas nagiging strong ang partnership nila. So number 3 is encourage citizens to participate in community development. So this third benefits of good communication is nagbibigay ito ng opportunity para sa mga citizens na mag-participate para sa development ng kanilang community. So kapag may pagkakataon ng mga tao na magsalita at magbigay ng kanilang opinion, is nagiging mas democratic at inclusive ang governance. So, halimbawa, isa barangay assemblies o public consultations is pwede magbigay ng suggestion ang mga residents tungkol sa projects tulad ng waste management, street lights or drainage system o health programs. So, kapag pinapakinggan ng government ang feedback ng mga residents ng isang community, is mas nagiging effective ang mga projects ng government kasi mas naaayon ito sa real needs ng isang community. So, this last benefits of good communications is help solve problem by allowing feedback and discussion. So, ang communication ay mahalaga rin sa problem solving like sa isang community dahil nagbibigay ito ng pagkakataon para sa feedback ng mga resident ng isang community at sa open discussions. So, kapag may communication ng government at citizens, ay mas madali agad ma-identify ang mga problems sa isang community at makahanap agad ng solutions. So, for example, kung may problema sa pangungulekta ng basura, water supply, or street safety, is pwedeng mag-meeting ang barangay officials at residents para pag-usapan ng mga problema at humanap ng solutions. So, in this way, ang communication is nagiging tool for collaboration para mapabuti ang isang community. So, there are also challenges in governance communication. So, number 1 is spread of false information or misinformation. So, isa sa mga biggest challenges sa governance communication ay ang pagkalat ng misinformation or fake news, lalo na sa mga social media. So, kapag may kumalat na maling information tungkol sa government program, is pwedeng magdulot ito ng confusion at panic sa mga tao. So, halimbawa is
Kung may kumalat na fake news tungkol sa vaccination program o health policies, maaaring matakot ang mga tao at hindi na sila sumali sa mga program kahit na ito is beneficial para sa kanilang health. So, mahalaga sa government ay magbigay sila ng accurate at verified information para maiwasan ang pag-spread ng misinformation. So, number 2 is language barriers in diverse communities. So, sa Pilipinas is marami itong languages at dialects. So, kaya minsan nagiging challenges ang communication sa iba't ibang communities. So, kapag ang information ay nasa isang language lamang, so pwedeng hindi ito maintindihan ng ibang citizens. So, for examples is may na-post sa social media na disaster warning at gumamit ito sila ng English. So, pwedeng mahirapan umintindi ang mga tao sa rural areas na mas sanay sa kanilang local dialects. So, kaya mahalaga na ang government messages ay translated sa iba't ibang local language para mas maraming tao ang makaintindi. So, number 3 is limited access to technology or internet in some areas. So, isa pang challenges ay ang limited access sa internet at technology. So, lalo na sa rural or remote areas. So, hindi lahat ng citizens ay may access sa social media or online announcement. So, for example, is kung may announcement sa social media about sa class suspension or emergency warning. So, maaaring hindi ito makita ng mga taong walang internet gaya ng sa rural or remote areas. So, lalo na yung napakalaking challenges din ito sa mga taong walang gadgets. So, mahalaga ito na gumamit din ito ng other communication channels tulad ng radio, community announcement, or posters or barangay meetings. So, number 4 is misinterpretation of message if communication is unclear. So, kapag may message ang isang government at ito ay hindi malinaw o kulang sa explanation, is maaaring magkaroon ng misunderstanding ang mga citizens. So, for example is, kung hindi clear ang pagbigay ng government ng guidelines tungkol sa health protocols o government program, is maaaring mali ang interpretation ng mga tao at hindi nila ito masunod ng tama. So, dapat ang communication ng isang government ay simple lang at clear at madaling maintindihan ng lahat ng citizens. In conclusion, ang communication ay isang very important part ng good governance dahil itong nagiging connection sa pagitan ng government at ng mga citizens. So, kapag ang communication is clear at honest, mas nagiging malinaw ang pamahalaan at mas nagkakaroon ng trust ang mga tao sa kanilang government. So, kapag effective ang communication, is mas nagiging successful ang implementation ng government programs. So, mas nagiging active ang participation ng citizens at mas madaling masolve ang mga problems sa isang community.